Itutuloy pa rin ng Kamara ang sarili nilang investigasyon sa umano'y palpak na mga flood control projects sa gitna ng apela na ipaubay na lamang ito sa isang independent body o komisyon. Katunayan, inaprubahan na po ng mababang kapulungan ang resolusyon na nagpapahintulot po sa 3 komite. Yan po yung TRICOM na busisiin ang mga maanumalyang projects. Posible umanong simulan sa susunod na linggo ang pagsisiyasat na target na ipatawag ang lahat ng mga dawit sa maanumalyang proyekto. Vic Sumintak sa balita. Sa kabila ng panawagan para sa independent probe at huwag nang makialam ang Kamara sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan, itutuloy ng kapulungan ang pagsisiyasat sa issue. Pinagtibay sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon na magpapahintulot sa 3 komite para imbestigahan ang mga maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Bubuuin ang TRICOM ng Committee on Public Accounts, Committee on Public Works and Highways at Committee on Public Order. Mr. Speaker, I would like to reiterate my previous motion and move for the adoption of House Resolution number 145. All those in favor, say aye. All those against, say nay. The ayes have it. Majority Leader. Una nang sinabi ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na tama lamang na third party ang magsasagawa ng pagsisiyasat lalo't hindi tama na imbestigahan ng Kamara ang sarili nito, lalo't may mga kongresista ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ni Navotas Representative Toby Chanco na walang jurisdiksyon ang mga komite para siyasatin ng issue. Pero sa kabila ng pagdududa sa magiging resulta ng pagsisiyasat, tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety, Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano na walang sisinuhin ng pagsisiyasat at papanagutin ang mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kakasuhanaan niya ang sinumang kongresista na mapapatunayang sangkot na maaaring maging daan para mapatalsik sila sa pwesto. Hindi rin papayagang umupo bilang miyembro ng TRICOM ang mga kongresistang sangkot, ngunit bibigyan sila ng karapatan para magpaliwanag at linisin ang kanilang pangalan. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung maimbitahan sila, hindi naman po masama siguro yon. Once and for all, kung sila makikita nga ho natin sa investigasyon, kung sila man ay totoong may kinalaman. Pero kung wala naman po, at least malinis din naman nila yung pangalan nila kagad right there and then. Kasi mabigat ho yung akusasyon. Sinabi naman ni House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Redon na posibleng simulan sa susunod na linggong pagsisiyasat kung saan ipatatawag din ang lahat ng mga stakeholders na sangkot sa proyekto. That all the contractors involved here will be invited, including not just the 15 contractors, but yung mga particular contractors din po that the President mentioned during his inspection. So kasama ho dyan yung pong SIMS, Construction Trading, yung pong merong accused na involved po sa ghost projects sa Bulacan. No? So I think we will invite them. Kabilang sa iimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para isiwalat ang mga nalalaman at suportado ng ebidensya sa mga kongresistang isinasangkot sa anomalya. Yes, evidence at makakatulong sa kumbaga sa conclusion ng nitong problema natin. Una-una, ano po ito sabi ko nga, hindi lang bagay ang nawala rito, buhay ang nawawala rito. So kung makakatulong siya at meron siya talaga ebidensya, wala naman pong problema na imbitahan siya at magsalita siya sa TRICOM. Gagawin ng Kamara ang pagsisiyasat kasabay ng investigasyon na pinasimulan ng Senate Blue Ribbon Committee sa naturang issue. Vic Samintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.